Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na maayon sa wikan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nanahan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yaman din lamang sa pananalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus. Bahaginan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian ng langit sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Magandang gabi po. Ang ating pong misa ngayon ay pangungunahan ni Father Chris Caaminio. Sumabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awitin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. purihin ang Panginoon na dumating upang iligtas ang tao at ang sanlibutan. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Sa tulong ni Propeta Isaias, sinabi ng Panginoon na lagi nating gawin ang matuwid. Sa kanyang pagdating, inihanda ba natin ang ating sarili sa pagtupad sa kanyang mga utos? Panginoong Hesus, Ikaw ang dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos,
at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at bugtong na anak ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ginawa mo kaming mga bagong nilikha sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang mga gawa ng iyong pag-ibig ay iyong kalugdan at ang mga bakas ng lumang paglikha ay iyong pawiing lubusan.
sa pagdating ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng tao, ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sinabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong puso'y naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabaghan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nawa'y purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng mga bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo ay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi sa lahat at welcome sa ating unang gabi ng pagsisimbang gabi, at sa lahat na nanonood sa atin sa ating Facebook Live. 9 days. Ito ang ating pagsasama. Sinasamahan natin si Maria. 9 na buwan dinadala ni Maria. Nagbubuntis siya kay Jesus hanggang sa ito'y ipanganak niya. 9 na gabi sa atin, 9 na gabi lang. Kay Maria, 9 na buwan. 9 na gabi tayo ay naglalakbay upang hopefully sa panahon natin ngayon maipanganak ulit si Jesus. 2,000 na ang lumipas. Pero tila yung mundo natin ay parang ganun pa rin. Yung dynamic noon patuloy pa rin na ganun pa rin ang dynamic na nag-ooperate sa panahon natin ngayon. Andyan pa rin yung kasakiman, walang katarungan, pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan, kabaluktutan, korupsyon, walang pake, walang pagmamalasakit, karahasan. The same pa rin. The same pa rin yung nangyayari ngayon. Yun din yung nangyayari nung panahon ni Jesus. Kaya, tayo ay, yung tema ngayong unang gabi ay tungkol sa patotoo. Paano makilala ng mundo ngayon kung sino si Jesus? Tila mas kilala pa si Santa Claus sa panahon ng Pasko. Tila mas importante pa yung mga superficial na ginagawa natin, mga palamuti, mga parol. Of course, nagpapaalala sa atin ng liwanag, pero minsan hanggang doon na lang tayo, nakalimutan natin yung malalim na kahulugan ng Pasko. Hindi ito tungkol sa atin. Kasi minsan parang tayo pa yung ang daming regalo. Tayo ba ang nagsiselebrate ng birthday? Tayo pa yung nag-accumulate ng maraming regalo. Daming pagkain. Dami ring nagutom. Sa panahon natin ngayon, ang daming nawalan.
dahil sa sunod-sunod na sakuna, pandemya, mahirap ang buhay sa nakakarami. Mahirap ang buhay. Para sa isang Kristiyano, mahirap magsaya kung ang karamihan ay malungkot. Yun yung parang tatak ng isang Kristiyano. Hindi komportable yung isang Kristiyano na hanggang doon na lang, na karamihan ay walang-wala. Dahil na rin sa kasakiman, yung ating the way we operate things sa panahon natin ngayon. Paano makikilala si Jesus? Yun yung punto ngayong mga pagbasa. Sa pamamagitan ng pagpapatotoo. Sa ating ebanghelyo, unang nagpapatotoo si Juan Bautista. Naninindigan siya sa kabutihan, sa katotohanan. Kaya nga siya napugutan ng ulo dahil ayaw ng mga nanunungkulan noon. Pero si Juan, siya ay patuloy na naninindigan, tumatayo, at tinatawag yung iba na magbalik loob. Siya yung isa sa mga important figures ng ating pinagdiwang ngayon. Siya ang tunay na nagpapatotoo. Tinuturo niya ang tao hindi sa kanyang sarili, kundi kay Jesus. Tapos, yung iba hindi pa rin kontento. Kaya sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, meron pang isa na nagpapatotoo na ako ang sinugo ng Ama. Kasi nagdadalawang isip sila. Parang hindi talaga sila makapaniwala. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, meron pang isa na nagpapatotoo maliban kay Juan. Yung mga gawa ko. Ano bang mga gawa ni Jesus? Yung sabi ni Jesus, kung ano ang ipinagawa ng Ama, ay siya ring ginagawa ko, ginaganap ko. Doon nyo makikilala na ako ang sinugo ng Ama dahil sa mga gawain ko. Ang gawain ng Panginoon ay ginagawa ni Jesus. Ano ba ang gawain ng Panginoon na ginagawa ni Jesus? Ang gawain ng Diyos. Kumakalinga, hindi niya binabaliwala ang mga nagugutom, ang mga nauuhaw, mga nawalang ng tirahan. Hindi niya binabaliwala yun. Meron siyang pagmamalasakit sa mga walang-wala sa lipunan, yung mga tinalikuran ng lipunan. Yun, isa sa mga gawain ng Diyos at gawain ni Jesus. At yung malungkot lang, tayo rin, yun ba yung bilang isang tagasunod ni Kristo? Kasi yun yung kahulugan ng Pasko eh. Yun yung kahulugan ng Pasko. Ito ay tungkol kay Jesus. Hindi ito tungkol sa atin or any other thing. Ito ay tungkol kay Jesus na nag-iimbita sa atin na sana ipagpatuloy natin ang kanyang nasimulan, ang mga gawain ng Diyos na ginagawa niya, na sana sa mga tagasunod niya ay ipagpatuloy natin upang makilala ng mundo na ang Diyos ay buhay pa. Makikilala nila ang mga gawain ng Diyos dahil na rin sa ating paninindigan kung ano ang tama, totoo at mabuti. Yun yung malalim na kahulugan. Nagkaroon ng saysay ang Pasko kung tayo ay nagpapatotoo, kung tayo ay sinasabuhay natin, pinagpatuloy ang mga gawain ni Jesus sa panahon ngayon. Amen.
Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus, ang tunay na ilaw ng mundo na ipinakilala ni Juan Bautista sa madla. Buong tiwala nating sabihin, Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Ulitin po natin. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa ang pagsasakripisyo namin sa pagising sa siyam na madaling araw ay magbunga ng isang kaloobang may malinis na hangaring magbalik loob sa Diyos at lumingap sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Magnilay nawa kami sa buhay ng aming Inang Maria na manatiling nakapako sa kalooban ng Diyos sa halip na mangambala ng ibang mga alalahanin. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Mag-alay nawa kami ng panalangin para sa kapayapaan sa bawat pamilya, pamayanan at ng buong bansa. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa ang mga ilaw ng Pasko ay maging simbolo ng aming pananampalatayang higit na lalalim, pag-asang lalong titibay, at pag-ibig na mananatiling dalisay. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Naway patuloy na lumago ang karunungan ng siyensya ukol sa mabisang lunas na makapipigil sa paglaganap ng coronavirus na kumitil na sa higit 1 milyong buhay sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Pinapanalangin din natin ang mga nagpapadasal sa atin, yung mga nagpapasalamat dahil sa mga biyayang kanilang natanggap, yung mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, kagalingan sa lahat ng mga may sakit, at kapayapaan sa lahat ng ating mga mahal na yumao. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao, naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Alay-alawin sa iyong pagdating, kabutihan
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kay-walang bilang mo. Hosana sa itaas, pinagkalang ang pag-ibig sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming tagapangasiwa na si Broderick Pabilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama gamit ang panalangin ay tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Mula sa ating pag-isip, may liwanag na maglilingling. Sa ihip ng hangin, udya ng kanyang pagdating. Sa kaniyang pagdating, liwanag ay naglilingling, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtas ay naghihintay at pag-asang walang hanggan, magagalang sa kanyang pagdating.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat at sabay-sabay po tayong dasalin ang panalangin ng misyon. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at tinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya'y nabuhay na maguli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay isinugo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat. Dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo na sa nakalipas na 500 taon, marating na mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak, na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay, sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya rin ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabin nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklorin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marugdog na paghahangad na makatulong sa iba, na manampalataya rin sa Panginoong Hesus, upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalaya nawa kami at ipinalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina, ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang anak mo na nabubuhay at nagahari kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat para sa ilang paunawa. Pamaskong halaman ng pamilya para sa parokya. Simula sa 12 ng Disyembre, ilulunsad ng parokya ang Christmas Fund Drive na tatawaging Pamaskong Halaman ng Pamilya para sa Parokya. Ito ay upang mangalap ng pondo para sa social service programs ng Malate Church at sa pagbubuo ng herbal garden ng parokya. Maaaring makabili ang sinuman, pamilya o individual ng mga halaman o mga seedlings sa patio ng simbahan, at ang mga ito ay maaaring iuwi sa bahay o iwanan at isabit sa nakatalagang lugar sa parokya na parang mga pamaskong parol. Ilalagay ang mga pangalan ng pamilya o individual sa mga pasong isasabit sa harapan ng simbahan sa panahon ng Kapaskuhan. Pagkatapos ng Kapaskuhan, maaari itong kunin ng pamilya. Kung hindi kukunin, ay maaari itong ibigay sa parokya at itatanim ang mga halamang ito
sa kapaligiran ng simbahan. Para sa ibang mahalagang detalye, puntahan lamang po ang booth na nasa patio o pakitingnan ang notice board. Maraming salamat po. Ngayon ay National Youth Day. Ang mga donasyon para sa youth ministry sa Episcopal Commission on Youth ay maaari pong ihulog sa mga nakatalagang kahon dito sa simbahan. Salamat po. Ang 21 parish calendars ay mabibili sa may pwesto ng gwardya na malapit sa sakristiya. Salamat po. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating unang gabi ng ating simbang gabi at sa lahat ng ating mga volunteers. Maraming salamat mula sa ating parokya. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Iyuko ang inyong mga ulo at hingin sa Panginoon ang kanyang pagbabasbas. Pagpalain mo kami, Panginoon, ng iyong mga biyaya at sa iyong habag, gawin mo kaming laging handang tumugon sa iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Ang ating unang misa de Gallo sa taong ito ay naialay na. Humayo kayo at masayang ipagpatuloy ang paghihintay sa pagsilang ni Jesus. Salamat sa Diyos.